Good afternoon, sir. We are the Group 4. So, our topic is all about examining the author's main argument and point of view, pag-ibig sa tinubuang lupa, mga aral ng Katipunan. So, let's start examining the author's main argument and point of view. So, when studying historical sources, you need to be aware of document sources and their author's point of view. So, kung mag-study kayo sa usa ka dokumento, kinahanglan jud nga ato gyud kanang tan-awon og kinsa gyud ang nagbuhat ana ug unsa ang iyang tumong sa pagsuwat ni ana. Point of view refers to a perspective of the author toward a particular person or issue that has been shaped over a period of time due to his experiences, iyang mga kaagi, motives, iyang motibo, beliefs, iyang pagtuo, origin, age, iyang edad, gender, lalaki ba siya o babae, social status, and ideology, iyang ideolohiya. So, point of view. Diri makita din nato nga kuan nga kanang kinahanglan jud nato kutikot kanang tan-awon og kutikot-yon pag maayo ang dokumento ug unsa gyud tumong sa nagsuwat ni ana. So let's move. The following are the 6 questions you should ask yourself. So mao ni nga unong ka question imuhang ipangutan sa imong kagalingon. If mo gusto ka nga mukuan sa dokumento mo, mag-study ka ana nga documents. First, who is the speaker or the source? So, anhi sa first question, who is the speaker, dinhi atong makita ang age, gender, profession, and social status. Second is, what is the occasion? So, dinhi sa second question, diri nato makita ang circumstances, current situation, place, and time. Asa niya gibuhat o kung sa orasan niya gibuhat. Third, who is the intended audience? So, kinsa ang iyahang buot nga ipaiguan ang akuan nga document. Diri na to makita og it's good for children ba? Good for adult or good for para lang sa mga tigwangan. So next is, what is the purpose? So, unsay purpose nga nung isuwat na niya? 6 and last, what is the tone? Unsay tono sa pagsuwat niya? Sad ba, angry, happy? We also learned that to be effectively analyze the documents, it should be a personal interpretation and not by facts. Because, as we all know, primary sources have no biases. It's all about historical facts. So, dapat yun personal nga interpretasyon. Dili lang based sa mga kamatuoran. Kay kahibaw naman ta ang primary sources, wala din na siya biases. Tanan bahin sa kasaysayan is tinuod. Next. So, Pag-ibig sa Tinubuang Lupa is written by Andres Bonifacio. It was published in the first issue of the Kalayaan in 1896 with the initials AIB or Agapito Bagong Bayan. It is Bonifacio's pseudonym. It is considered a significant literary work in the Philippine history. So these are the helping words of the poem. First, we have the sacred soil. Sacred soil or sagrado nga yuta. It refers to our homeland. Diri kita makakuha og pagkaon, shelter, uban pa. Next is sacrifice and duty. So, sacrifice and duty, it is not just about the duty. It is about sacrificing one's life to save our country. Not for the country. Tawa mo? Hindi man ang naso sa kabilog sa mga danong bayan sa Sinabuhi, sa Matag, Bisaya. Sinabuhi sa Matag, Bisaya, kini nakapakita sa pagmamahal, pagkamping o pagkalipayan sa atong nasod. Call to action. So, call to action is dili lang kay
makurong ka ta, dapat mo kuan ta mo action sa ta para hilog na to ug kapot na to ang kalayaan. So that's all, sir. So, pang-aaral ng katipunan. Emphasize the importance of working together for a common goal. So, ang mga aral ng katipunan ay isa sa pinaka-importanting parte sa kasaysayan. Inspire the patriotism and devotion to the Philippines. Encourage citizens to prioritize the nation welfare. So, atong talakayin o pag-uusapan ngayon ay ang sumusunod na mga aral ng katipunan. Una, pagkakaisa. Ang katipunan nagpapakita sa pagkakaisa sa mga Pilipino para i-fight ang ilahang kalayaan. Pangalawa ay pagmamahal sa bayan. Anhin nagpakita ang paghigugma sa atong bansa or bayan ay isang aspeto sa mga Pilipino. Pangatlo, kakabansa. Ito rin ay mahalaga sa pagkat importante jud nato ang pagkakabansa para sa ato bayan. Last is pagpapakita ng katapangan ng ating bansa. Nagpapakita rin tayo ng malasakit at pagkakaisa sa ating kapwa Pilipino. So, promote self-reliance and independence from foreign influence. Nationalism and self-reliance or nasyonalismo o pagsalig sa kaugalingon. Nationalism means loving your country and protecting it from harm. Self-reliance means working hard, not depending too much on others. So, love of country or pagmamahal sa bayan. Katipunan members will know that the nation must always come first. So, ang katipunan niya ay nga membro sa katipunan, nanglan siya nga mo kuande siya usa siya mo adto sa uban mo pansa siya sa bansa bayan. So they believe that Filipinos should be willing to fight and die for their country. So willing na yang Filipinos nga mo fight sa every country or murag willing sila nga mamatay para lang sa ilang bayan. So this principle was employed by Rizal writings which exposed the currently of Spanish role and inspired Filipinos to love their country. So si Rizal di ay ang iyahang suwat mo ay samtang nagsuwat siya sa kuan boy nagkuan nga mo laban siya sa Spanish. So ang iyang suwat mo ay nakadaog kuan nga mo ay nagkontra sila sa nasud. So next is unity and solidarity or pagkakaisa at pagdadamayan. Di katipunan emphasize that the Filipinos must work together for a common goal. So sila day kanang nagkuan sila murag nagtipon-tipon sila para mo sokol sa mga Spanish para sa ilang kalayaan. So members we do set aside personal interest and focus on the welfare of the country. So ang membro day wala na sila nahadlok nga di sila musukol. Kinahanglan sila nga nang ilang isokol ilang kuan para silang bayan. So betrayal is
or selfishness was not tolerated as unity was the key to victory. So, nananday nga dili siya kanang murag kung sa kuan pa, dili siya selfish sa kuan. Dili sila mo tolerate ang mga selfish nga tao para sa kuan. Mamili sila og mga isog gyud nga tao para musukol sa mga Spanish. Para silang kalayaan. So, next. So, courage and sacrifice. Courage means being brave even when you are scared. Sacrifice means giving up something important for the good of others. The Katipunan members showed great bravery and even gave their lives so that Philippines could be free. So I have extra nga paan na explanation. So sa ato pa, kung mag-examine kita sa author's main argument of point of view, so kinahanglan gyud nato nga mahibaw-an kung unsa ang pananaw sa nagsuwat ni ana. Kinahanglan gyud nato nga alamon kung unsay tumong or unsay punto sa nagsuwat sa dokumento.